Okay, ating pag-aaralan ngayon ang salitang katawan ni Kristo o yung body of Christ. Ibang salita pa ay ang tinawag na mga tagasunod ay ang Iglesia ni Kristo. Tayo ay tinawag para mapasama saan? Sa katawan ni Kristo. Tayo ay katawan. Ngayon, sa katawan ni Kristo, may iba-iba tayong parte. May iba-iba tayong tungkulin. Bagamat marami tayo, pero iisa tayo sa katawan ni Kristo. Iisang bahagi. May bahagi ng, alam natin, may mata, may bahagi ng katawan. Pero lahat tayo iisa. Yan sa unang Korinto 12, sabi nga, may isang katawan, pero marami tayo sa isang katawan. Para si Kristo, marami tayong role. Ngayon, pero iisang espiritu ang tinanggap natin. Tayo may bautismo sa katawan ni Kristo. Walang Hudyo, walang Grego, walang alipin, at walang Malaya. So, ibig sabihin, lahat tayo the same. Ngayon, ganun din sa Galatia na lahat tayo ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Sa isang espiritu, itong katawan, pero marami tayo sa isang miyembro, hindi lamang. Kaya nga ulitin, hindi lamang ang Hudyo, wala ng Grego, wala ng slave. Yun ang malaga doon. So, ang ibig lang sabihin dyan, walang babae, walang lalaki, walang Malaya, walang alipin. So, iisa lang tayo kasi nga tinanggap natin yung Espiritu ni Kristo. Ngayon, hindi pwedeng sabihin ng paa, hindi kita parte, hindi ako kamay, so ako lang ang katawan. Lahat tayo ay magkakasama. Kaya nga mayroong kwento na ang kwento na nagwelga daw ang mga parte ng katawan. Sabi ni kamay, taya, wag na tayong si tiyan walang ginagawa. Yung tiyan ba, siyempre kumakain lang yon, nagda-digest. Sabi ng kamay, wag na tayong gumawa, wag na tayo ng ganun din ng mata, ang bibig, ang tayong kumain. So hindi sila naggumawa. Napansin nila, nanghihina sila dahil nga hindi nila napapakain ng katawan. So, apektado lahat. Apektado ang mata na nagdidilim ang paningin, ang bibig ng kumukurog, ang katawan, ang paa, hindi na makatayo, ang kamay, wala ng lakas. So, ibig sabihin, konektado tayo sa katawan. Hindi pwedeng sabihin ng paa, hindi ako bibig, hindi ako tiyan. Kaya ang tenga, hindi pwedeng magmalaki. Ang mata, ganun din. Hindi pwedeng malaki. Kailangan natin ng katawan. Connected tayo sa katawan. So, mahalaga ang bawat parte, ang ilong. Yan is para huminga ng hangin ang mata para makapakinig. Anong balita, anong danger, ang mata, ganun din. Anong mangyayari kung hindi puro mata. Kaya ang bulag, mahirap din tumingin. Kaya ganun din ang mata. So, kailangan natin ang bawat isa. Kaya paano kung buong katawan ay puro mata? Abay, maraming mata. Hindi pwede rin yun. Tapos ang katawan puro tenga. Dalawa lang ang tenga, dalawang mata. Ganon din sa ilong. Isa lang ang ilong. Pag dumami na, wala na. Ngayon, ito nakakalungkot. Pag hilawayan natin, ang pangit tingnan, di ba? Hiwalay ang paa, hiwalay ang katawan, hiwalay ang ulo, ang tenga, mata. Hindi maganda tingnan. Kailangan magkakasama yan, nagkakaisa, hindi pwedeng maghiwalay-hiwalay yan. Pag naghiwalay, ang pangit tingnan. Kaya hindi pwedeng sabihin ng katawan hindi ako mata, pero kailangan natin ang bawat isa. Ganon din. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi ko kailangan ng kamay. Ang pangit, nahihirapan ang tao pag walang parte ng katawan. Diba? Pwedeng makasubay, pero hindi maganda tingnan. Kaya nga napakahalaga ng katawan. Kaya lahat natin ay dapat intindihan. So, ang bawat katawan ay mahalaga. Ang mata, ang bibig. Ngayon, kung puro bibig lang, kasi ang pangangaral nasa bibig yan. Ang mata at pandinig para sa pag-aaral. Diba? Ang bibig, pangangaral. Ang mata at bibig ay pag-aaral, pakikinig. Yun ang mahalaga doon. Ngayon, kaya nga binigay ang mga apostles. Siyempre, alam natin, wala na mga apostles, pero yung mga kasulatan nila nandyan din. Ganun naman propeta, wala na mga propeta. Pero ang mga kanaang kasulatan at ang mga propesiyan niya nandito pa rin sa atin para sundin. So, yun ang mahalaga doon.
Kaya ngayon, ang naiwan na natin, ibang ebanghelista, ang mga pastor, ang mga teacher, para palakasin ang mga banal na naglilingkod sa iyo, sa Diyos, na palakasin tayo sa episode. Ngayon, isa pang bahagi ay yung body of Christ ay bride. Sinong bride natin? Tayong lahat. 'Di ba? Si Kristo ang ulo. Walang ibang ulo. Kapag may ulo, ay nako, hindi sa Diyos 'yun. 'Yun ang nakakalungkot. Kailangan tandaan natin, si Jesus lang ang ulo, walang iba. Ha? Siyang head. Pag mayroong iba, ay hindi na kay Kristo 'yan, mga kapatid. So, ingat.